It's Bible Story Time! Kinagabihan, nung nagpunta sila Pablo at Silas sa Troas, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan niyo po kami. Tara na, Silas. Sigurado naman na tinawag tayo ng Diyos upang i-share sa Macedonia ang good news. Tuloy-tuloy ang kanilang paglalayag papuntang Samotracia. Hinabukasay sa Neapolis hanggang sa nakarating ng Pilipos. Nanatili sila sa isang pangunahing lungsod na sakop ng mga Romano ng ilang araw. Sa araw ng pamamahinga, Lumabas tayo ng lungsod at pumunta sa tabing ilog. Baka doon may pagtitipon upang manalangin. Ang pangalan ko ay Lydia, taga Tiatira. Isa akong negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang purpura. Ikinagagalak naming makilala ka. Kami nagpapasalamat sa Diyos at binigyan tayo ng pagkakataong ipalaganap ang salita niya. binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang ipinapangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Kung ituturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na po kayo tumuloy sa amin. Isang araw, nang patungo sina Pablo sa dakong panalanginan, Pablo, tingnan mo. may isang batang alipin na inaalihan ng masamang espiritu. Espiritong nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang makapanghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sumusunod ito sa kanila at sumisigaw. Ang mga taong ito ay alipin ng kataas-taasang Diyos. Ipinahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Marami ng araw na ginagawa niya iyon, kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, Inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo. Lumabas ka sa babaeng yan. at noon di lumabas ang espiritu. Nang makita ng mga amo ng bata na wala na ang kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila sila Pablo at Silas. Pinalagkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. Nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kagaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila. Nakisali ang mga tao sa pananakot sa kanila at pinahubaran sila ng mga pinuno at ipinahagupit. Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila'y ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at ilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Masusunod po. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ang mga himno sa Diyos. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nako, paano nangyari ito? Bukas na ang mga pinto. Nakatakas na panigurado ang mga bilanggo. Mabuti pang mamatay na lang ako. Dahil dito ay binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana.
Ngunit sumigaw si Pablo. Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay. Patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan nina Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang oras ding iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya ay nagpabautismo pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila ay sinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y sumampalataya sa Diyos. Wow! Ibang klase ang kagalakan na meron sina Pablo at Silas. Kahit sila ay napagpintangan ng mali, sinaktan at ikinulong, that joyfulness gave them physical strength and spiritual peace. Sabi nga sa memory verse natin mula sa Nehemiah chapter 8 verse 10, ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. We are CEC Publishing Incorporated. Want more videos? Subscribe, share, like, hit that notification bell for more updates. Together, let's share the gospel. You had made me brave, brave. You had made me strong, strong. You had made me